Ang Cagayan ay isang lalawigan sa rehiyon ng Cagayan Valley na matatagpuan sa hilagang silangang dulo ng isla ng Luzon. Ito ay napapaligiran ng dagat ng Pilipinas sa silangan at ang bulubundukin ng Sierra Madre sa kanluran. Ang kabisera ng probinsya ay ang lungsod ng Tuguegarao. Kilala ang Cagayan sa natural nitong kagandahan, kabilang ang mga nakamamanghang tanawin, kuweba, dalampasigan, talon at ilog. Kaya sa videong ito, gamit ang ating motorsiklo, ay sama-sama nating ikutin at diskubrihin ang binansagang The Smiling Land of Beauty, ang Cagayan. Tabi muna tayo dito saglit. Yan, mababasa natin dito Bunton Bridge. Grabe yung tanawin talaga dito. Ito ang Bunton Bridge, isang iconic landmark sa lalawigan ng Cagayan na matatagpuan sa Barangay Bunton, lungsod ng Tuguegarao. Isa ito sa pinakamahabang tulay na naitayo sa Pilipinas na tumatawid sa pinakamalaki at pinakamahabang ilog sa ating bansa, ang Cagayan River. Ang Bunton Bridge ay sinimulang gawin noong taong 1960, natapos noong taong 1969 at binuksan sa publiko noong June 1, 1969. Ang disenyo ng tulay ay steel truss bridge, may taas na 121 feet, may lapad na 9.60 meters, at may haba na 1.3 kilometers na nagkukonekta sa bayan ng Solana, Cagayan at lungsod ng Tuguegarao. Ang tulay mismo ay isang kahangahangang arkitektura na may eleganteng disenyo at matibay na istruktura. Sa pagtawid sa tulay ay sasalubungin ka ng mga nakamamanghang tanawin ng mga burol at nakakabighaning ganda ng malawak na ilog ng Cagayan. Ito ang mga dahilan kung bakit maraming turista ang bumibisita dito upang masaksihan ang natural na ganda ng Bunton Bridge. Wow! Grabe talaga yung lawak ng Cagayan River. So bali itong Bunton Bridge po ay nagkukonekta po sa lungsod ng Tuguegarao at sa bayan po ng Solana dito po sa Cagayan. So makikita natin dito sa kabundukan may nakasulat doon, Solana. Masarap sa mata nung lawak nung Cagayan River. Kung makikita natin itong bakal na ginamit dito, ang lalaki. Dati, noong 1969, ito po yung pinakamahabang tulay sa Pilipinas. At na-break nga po yung record nito dahil nga po tinayo naman ang San Juanico Bridge. Sa kasalukuyan nga po ay ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas ay ang sa CCLEX. At pangalawa na lang din po yung sa San Juanico Bridge. So ayon sa ginagawa nating pagre-research na itong Bunton Bridge ay pang-apat po sa pinakamahabang tulay na tumatawid po sa ilog na makikita nyo po dito sa Pilipinas. Sabi nga ng iba, kapag daw nagsimula kang tumawid dito sa Bunton Bridge, kapag daw inawit mo ang lupang hinirang, ay matatapos po hanggang doon sa dulo. Yan po yung ibang komento ng mga dumadaan dito. Wow! 1.3 kilometers ang haba nung tulay na to, no? Yan, daanan nyo din po itong Bunton Bridge kapag kayo ay mapapasyal dito sa probinsya po ng Cagayan. At dito po matatagpuan yan sa lungsod ng Tuguegarao. Ngayon, palabas na tayo ng Solana. Ayan. Nandito na tayo ngayon sa Solana, Cagayan. Pero kailangan nating bumalik doon dahil tayo ay maghahanap
ng masarap na pansit batil patong dito. At yon, alam naman natin na dito nagmula sa lungsod ng Tugigaraw ang original na pansit batil patong. Nakatikim na tayo sa parte ng Tabo Kalinga ng pansit batil patong, pero dito sa lungsod ng Tugigaraw natin matitikman yung original. Kaya excited na akong ibahagi sa inyo at bigyan kayo ng idea kung saan kayo pwedeng kumain ng pansit batil patong kapag nandito na kayo sa lungsod ng Tugigaraw. Okay, pabalik na tayo ng Bunton Bridge. Right turn tayo dito papunta sa Julie's Pansiteria. Kaliwa tayo dito. Ito na nga, Julie's Pansiteria. Okay, narating na natin ang ating destinasyon. Ito ang pansit batil patong, isang local delicacies dito sa lungsod ng Tugigaraw, lalawigan ng Cagayan. Ang pansit batil patong ay isa sa pinaka-recommend na pagkain sa Tugigaraw. Ang iconic delicacy na ito ay binubuo ng Mickey noodles, pouch egg, at iba't ibang toppings tulad ng chicharon, lechon kawali, atay, gulay, toge, at lumpiang Shanghai. At pwede mo ding haluan ng toyo, suka, kalamansi, sili, at tinadtad na sibuyas para sa mas masarap na lasa. Ang pangalang pansit batil patong ay nakuha mula sa batil o binati na itlog na may halong sabaw mula sa pinakuloang buto ng kalabaw at patong na ang ibig sabihin ay toppings. Kung gusto mong tumikim ng kakaibang Filipino dish o mahilig ka sa noodles, tiyak na sulit ng pansit batil patong sa lungsod ng Tugigaraw. At sa wakas, sa ilang minuto na pag-iintay, dahil nga sobrang daming tao dito, sobrang dami nating nakasabayan. Ito na yung ating order na pansit batil patong. So bakit nga ba tinawag na pansit batil patong itong pansit na ito? Sabi nung may-ari na nakausap natin, pansit, itong mismong pinaka-pansit Mickey, tapos yung patong, yung mga nakapatong na ingredients. So kung makikita natin dito, lechon kawali, tapos may lumpiang Shanghai, merong liver, tapos meron siyang mga onion sa taas. So ito naman yung pinakabatil, sabaw na gawa sa buto-buto ng kalabaw na may kasamang itlog. Kaya siya tinawag na pansit batil patong. Sarap. Lasang-lasa mo yung linamnam ng buto ng kalabaw tapos yung itlog. Panalo. Lagyan muna natin to ng sibuyas na may toyo tapos sili. Sarap, grabe. May dadaanan tayo ditong rough road. Tapos ang lawak ng ilog ng Cagayan River. May mga maisan. Pero maiksi lang yung rough road na dadaanan natin dito. Nakikita ko na maayos na yung kalsada. Eto. Yun, maayos na kalsada ulit. Ayan o, daming maisan dito. Ganda ng tanawin to, no? Cagayan River. Wow, grabe, ganda ng tubig dito sa Cagayan River. Dinadaanan natin ngayon. Hindi lang tayo mapagpalipad ng drone dito, gawa ng malapit sa airport. At ang daming isda. Nakikita dun sa ilalim, oh. Wow. Makikita natin ang mas malapitan yung Cagayan River. Tarik na to pababa.
Meron tayong dadaanan dito na mahabang tulay. Wow. Tawi Bridge. Ito pala yung Tawi Bridge. Ang haba din. Tapos makikita natin dito yung nakaikot ng mga kabundukan. Kung di ako nagkakamali, parte yata ito ng Sierra Madre. Itong mga kabundukan na nakikita natin. Grabe, ganda ng mga kabundukan na nakikita natin dito. Okay, so nakalagpas na tayo ng Tawi Bridge. Ganda ng kalsada na dinadaanan natin dito. Calao Cave, diretso. So itong mapa natin 3 minutes na lang daw. Sigurado na itong mapupuntahan natin. Tama na yung ruta na dinadaanan natin ngayon. Ang ganda na ng kalsado na dinadaanan natin. Uphill, downhill na to. Oo, nakapalibot na rin yung yung mga tanawin na makikita nyo rito. Makulimlim ang panahon. Okay, sa wakas narating na natin yung mismong pinaka-jump off ng Calao Cave. So ito pala yung mga pwede nyo puntahan dito. Ang dami Patao Peak, Sierra Cave, Mount Hamot, Alahiban, The Seascape, The View Deck, Binao Peak, Pinakanaon River. So ito pala yung mga tourist spot na pwede nyo puntahan dito sa bayan ng Peña Blanca, Cagayan. Ang dami. Alright guys, naglalakad na tayo patungo sa Calao Cave. Kasama natin yung tour guide natin, yan si Toto. Yun si Toto. Sabi niya mga 5 minutes yung magiging lakad natin. Tapos meron tayong lalakaran dito na 184 steps. Yes po sir. Yun, para marating natin mismo yung pinaka Calao Cave. Okay, let's go. Okay, yung nakikita ninyong hagdan sa likod ko, ito yung sinasabi ko sa inyo na 184 steps na aakitin natin patungo doon sa mismong pinakataas para marating ang Calao Cave. Mahaba-habang akyatan. Suki, ready ka na? Ako pa. Let's go. Alright. Okay, ready na po sir? Let's go, Toto. Ang tarik din ng 184 steps. Ahon talaga. Makakaramdam tayo ng hingal dito. Pero at the same time, nakakapag-workout tayo, nakakapag-cardio. Exercise sir. May mga numbers naman pala. Yes po sir. Yung bawat steps. Yes po. So pagkatapos ng ilang steps na nagawa natin, nakita natin dito yung malinaw at malinis sa tubig ng Pinakanawan River. At sabi ng tour guide natin, makikita yung buong bayan ng Peña Blanca dito sa pinakataas. Yan berdeng berde. Okay, so andito na tayo sa mismong pinaka-entrada nitong Calao Cave, na kung saan tinatawag po nila itong aviary room dahil tinitirhan daw ito ng maraming ibon. Isa na doon yung balik sa sayaw na ibon. So pag daw umaga, lumalabas yan yung mga maraming balik sa sayaw na ibon. So pasukin na natin ito. Ito ang Calao Cave, isang nakamamanghang natural wonder na matatagpuan sa bayan ng Peña Blanca, Cagayan. Kilala ito sa mga pambihirang natural rock formation at itinuring na isa sa pinakamakasaysayan at kultural na makabuluhang kuweba sa Pilipinas. Ang kuweba ay isang protected landscape sa bayan ng Peña Blanca na kilala sa magkakaibang ecosystem at limestone formation ito. Meron itong 7 chambers, bawat isa ay nagpapakita ng mga natatanging rock formation na nabuo sa loob ng milyong-milyong taon sa pamamagitan ng natural na proseso.
Isa sa makamulong atraksyon sa loob ng Kalaw Cave ay ang Chapel Chamber na mayroong natural na liwanag na nagmumula sa isang butas sa itaas ng kuweba. Ang pinagkaiba ng Kalaw Cave ay ang kahalagahan nito sa kasaysayan at kultura. Ang kuweba ay nagsilbing kanlungan para sa mga pinakaunang tao na nanirahan sa Pilipinas, gaya ng pinahihiwatig ng mga archaeological na pagtuklas na matatagpuan sa kuweba. Kung ikaw ay isang adventurer, isang mahilig sa kasaysayan o isang nature lover, dapat mong puntahan ang Kalaw Cave ng Piña Blanca, Cagayan. Dito sa mismong pinaka-entrada ng kuweba, meron tayong nakitang ukay. Excavation Area, sir. area. Yes. So itong excavation area na to, sabi ng tour guide natin ay mayroong history. Yes po. So kaya ano po ba yung pinagmulan, bakit po mayroong hukay dito na malalim? So, ang nakadiscover po dun sa bone, sir, si Dr. Arman Miares, isa sa mga member po ng archaeology natin, sir. So si Dr. Arman Miares po yung nakadiscover dun sa bone, sir. Yung naukay po nilang bone dito is yung human third metatarsal bone or yung ikatlong daliri po ng kanang paa po natin. So, yung mga bone na yun or yung mga dating nanirahan po dito is tinatawag silang the Homo luzonensis. So, kaya po sila tinawag na Homo luzonensis kasi ang Peña Blanca po, part of Cagayan. And then, the Cagayan, part of Luzon. So, kaya po siya naging Homo luzonensis. And then, yung edad po ng bone na naukay po nila dito, may edad po siyang 134,000 years old. Oh. And then, kumpara po dun sa may Tabon Man in Palawan, may edad po yung 47,000 years old. So, mas matanda po yung nahukay po nila dito. Or yung tinatawag po nilang Kalaw Man po, in short. Or sa nickname po niya, yung Ubag po, sir. Yung nahukay po Ubag. nila dito. Yes. So, yung mga Homo luzonensis na po yun, sir, may mga 4 feet tall lang po yung laki po nila. So, maliliit lang po yung mga dating nanirahan po dito sa Kalaw Cave po, sir. Ah, okay. So dito pala merong Homo luzonensis na tinatawag na uri ng sinaunang tao noon. So mahigit 100,000 taon na pala yung buto na nakita dito. So meron tayong nakita rito na isang maliit na ahas. So alagaban daw yung tawag nila dito. Pero huwag kayong matakot kung makakita kayo ng ganito dito dahil wala naman daw siyang kabandag. So dito sa mismong pinakaloob ng Kalaw Cave, meron tayong makikita rito na chapel. Dito daw ginanap yung shooting ni John Lloyd Cruz at Bea Alonzo, yung title na Mistress. Grabe ang lamig dito. So narating na natin yung pinaka-chapel dito sa Kalaw Cave. Yan. Ang sabi ng tour guide natin na nagkakaroon ng misa dito tuwing unang Sabado ng buwan. So ang kagandahan, maliwanag dito kasi doon mismo sa pinakataas, yan, merong natural skylight. Ayun o, merong butas doon o. Kaya ang liwanag dito. At nakakakilabot kung pagmamasta natin yung mga stalactite na makikita natin sa taas ng kuweba. Okay, so andito na tayo ngayon sa third chamber. So madilim dito dahil walang butas yung mismong pinakataas kagaya ng sa chapel na mayroong natural skylight. So at this time, sir, we are now in the third chamber of the cave. Yan po. So ang tawag po dito is dark room area. Kaya rin po ito tinawag na dark kasi wala siyang butas sa taas or yung skylight niya. And then dito rin sa third chamber, mararamdaman natin na malamig po siya. So dito po nanggagaling yung lamig po dun sa baba. Malit po yung tinatawag po namin stalactite and then stalagmite, sir. So stalactite from the ceiling, C po siya. So ceiling. And then stalagmite means G, ground, na sa baba po sila. So ang stalactite at stalagmite po natin, once na nag-meet or nagkaduktong na po itong dalawang limestone na to, ang tawag po dito is column or pillar. So katulad po nitong poste na po yan. So ang tawag po dyan is column or pillar na rin po kasi nag-meet na po sila. So itong limestone natin dito, so bago po siya mag-meet or magkaduktong after 15 years po, 0 to 2 cm lang po yung mga tubo po ng limestone dito. So matagal po ang process po nito or napakabagal po. So ang limestone na to, ang rock formation po nito, ito yung rock formation ng Bowai snake versus crocodile po. So kaya rin po ito naging Bowai snake rock formation kasi ito yung eye ng snake and yung nose, yun yung bungangan niya dito. And then sa baba, makikita niyo po yung rock formation ng crocodile or yung buong head ng crocodile. So kaya po siya naging Bowai snake versus crocodile rock formation. Okay. Ang lawak nung loob nung Kalaw Cave.
So ang dami palang chambers dito na pwede nating puntahan. Puntahan na natin yung first, second, and third. Ngayon pupunta na tayo dun sa fourth naman. Okay, so andito na tayo ngayon sa fourth chamber. At tinatawag daw itong cream room. At dito may makikita rin tayong natural skylight. Mas malaki yung natural skylight na makikita natin dito kumpara doon sa may chapel. Ayan yung mismong pinaka natural skylight na makikita nyo rito. At talagang nakakamangha yung mga stalactite na makikita nyo rito. So kung mapapansin niyo dyan sa taas sir, yung stalactite na yan po yung rock formation po ng angel wing. Or yung pakpak po ng anghel. And then dito naman po sa baba sir, makikita niyo po yung one big scoop of ice cream. So ang flavor po niyan sir is pandan flavor. Yan yung pinakamalaking stalagmite po sa loob ng cave po sir. Okay, so ito pala yung pinakamalaking stalagmite na makikita natin dito sa Calao Cave. So ito makikita naman natin dito, meron silang tinatawag na lighting candle. Dahil mistulang kandila na may apoy. Yung makikita nyo doon sa rock formation dito sa loob ng Calao Cave. Okay, at this time sir, makikita niyo po dito yung rock formation po ng small Banawe raised traces in Ifugao sir. Or yung hagdan-hagdan pala ayan in Ifugao. So ayan po siya. Oo nga, kamukha nga siya ng Banawe raised terraces, mistulang hagdan-hagdan pala yan yung makikita nyo dito. Rock formation, ang ganda rin tingnan no? Grabe. So kung nakita natin kanina yung mala Banawe raised terraces na rock formation dito, meron din silang tinatawag na Merlion ng Singapore. Ano, kamukha talaga nakadila pa. No? Galing. So at this time sir, makikita nyo rin po dito sa may side po dito yung rock formation po ng half human skeletal system or yung kalansay. So ito yung magiging 7 ribs po niya sir, yung nasa baba. And then ito po yung mouth niya, nose, eye, and then yung skull po niya sir. So yan po yung rock formation ng half human skeletal system. So ang kinamatay po nito sir is nahulog po yung liver sa baba or yung atay po niya sir. Yan na po yun. Ito pala yung pinaka-liver niya. So kaya pala namatay, ba't hindi mo sinapo? So lasinggero kasi siya dati sir. So lasinggero siya dati. Yes. Nahulog yung liver. Yes po sir. Galing no? Lupit. Ito yung ribs niya no? Yes po sir. Yan. 7 ribs. 7 ribs. Okay, so pagkatapos nating marating yung 4th chamber, andito na tayo ngayon sa 5th chamber. Tinatawag itong jungle room. Dahil dito, makikita natin na marami ng halaman at marami na ding mga puno na patubo. So dito sa 5th chamber, makikita natin yung mas malawak na natural skylight. Ayan, pakita ko sa inyo. Yun. Meron pang 6th and 7th na chamber kaso masyadong malalim at madulas sa mga oras na to kaya hindi natin pwedeng puntahan. So hanggang dito lang tayo sa 5th chamber. Andun yung 6th at 7th chamber. Yan. So kailangan na natin bumalik sa mismong pinaka-entrance. Ang nakakalungkot lang, makikita natin dito na may mga vandalism na. Yan, pakita ko sa inyo. Yan. Nakakalungkot mang isipin na meron talagang mga turista na pumapasok dito para sirain yung ganda ng lugar. At yun, kaya pala ngayon ay hindi na pwedeng pumasok dito nang wala kayong kasamang tour guide. Dahil nga po sa ganito, ginagawa ng ibang turista na sinusulatan po o nagbabandalism sila dito sa loob ng Calao Cave. Kaya pag pupunta po kayo dito, mandatory po. Kailangan talaga meron kayong kasamang tour guide. Pero sulit naman na may tour guide kayo dahil bakit? Matututo kayo. Marami kayong malalaman sa loob ng Calao Cave. Dahil bawat chamber na pupuntahan ninyo, marami silang ine-explain. Kaya sulit na sulit na may kasama kayong tour guide dito. At the same time, nag-guide nila kayo ng maayos. Okay, so pagkatapos nating libutin at may bahagi sa inyo ang ganda ng Calao Cave, dito sa mismo pinaka-entrance, marami kayong pwedeng pagpilian dito ng pagkain. Gaya nitong kinakain natin ngayon, halo-halo. So nagutom kayo sa paglalakad, pwede kayong tumikim ng halo-halo nila dito sa Piña Blanca. Sarap.
Solid yung yema sa ibabaw. Tamis. So kakain lang tayo habang iniintay natin na gumanda yung panahon. Dahil ngayon, dumidilim ang langit. At plano namin na puntahan ni Suki ang Mororan kung saan makikita natin ang milyon na mga paniki na lumalabas sa kuweba. So isa yan sa kilala dito sa Cagayan na dapat nyo ring puntahan at gusto kong ibahagi sa inyo. Kaya sana gumanda ang panahon para mapuntahan natin yung Mororan bat watching. Alright guys, nandito na tayo ngayon sa bangka. Nakasakay na tayo patungo sa Mororan kung saan aabangan natin ang paglabas ng milyon-milyon na mga paniki o yung tinatawag nila na fruit bat. At ngayon, mas nakikita natin at na-appreciate ang ganda ng Pinakanawan River. Ito po yung pinakamalinis na ilog dito sa Cagayan. Kung makikita nyo po dito, talagang grabe ang ganda ng kulay ng tubig kahit hapon na. Makikita nyo pa rin yung linis at linaw ng tubig ng ilog ng Pinakanawan. Grabe. At yung tanawin dito, sobrang ganda oh. Dito pa lang sa biyahe papunta doon sa Mororan, grabe, sulit na. At busog na ang inyong mga mata sa magagandang tanawin na makikita nyo dito. Grabe. Ang ganda dito sa Cagayan. Ito, dumadaan na tayo ngayon sa Mororan Falls. Dadaan tayo, mababasa na. Woo! Solid! Mororan Falls pa Yan. mga suki. So pag malakas ang ulan, Solid. malakas ang tulo nito na to. Yan, binabasa tayo ng bangkero talaga natin. Wag kuya! Wow! So yun pala yung Mororan Falls. Okay. Nakita natin na para tayong dumaan sa ulan. Kaya lang yan, napasa tayo. Binasa tayo ng ating bangkero, yan o. Shoutout sa bangkero natin, nang babasa. Alright. Okay, andito na po tayo ngayon sa spot kung saan dito tayo mag-iintay sa paglabas ng milyon-milyon na mga paniki. So dito sa likod natin, meron ako nakikita na isang maliit na butas. So sabi ng bangkero, doon daw lumalabas yung milyon-milyon na mga paniki. So sana lang nga po magpakita sa atin. At sabi niya, tuwing alas 6 ng gabi, nagpapakita o lumalabas yung sobrang daming paniki dito. So minsan daw mas maaga pa sa alas 6 pag sinuwerte tayo. At yun, ang kagandahan, habang naghihintay tayo dito, sobrang gandang tanawin yung nakikita natin dito. Sobrang ma-appreciate nyo po talaga. So ito yung bangka na nirent natin. Kapag pupunta kayo dito, ganyan din yung gagawin ninyo. Magre-rent kayo ng bangka at magbabayad kayo ng 600 pesos. Kung mag-stay kayo rito, plus 100. At kung mas matatagalan pa, medyo mas mamahal ang bayad natin. So tingnan natin kung anong oras lalabas ang milyon-milyon ng paniki dito sa Piña Blanca, Cagayan. Ayun na, ayun na. Ano yan, ibon? Ayun, ano yan, agila? Maliki yan. Swerte, sir. Alright, eto na. Nasasaksihan na natin ang paglabas ng milyon-milyon na mga paniki. Oh. Malilit lang sila. So ito pala yung tinatawag na fruit bat. Grabe, napakarami. Nakakilabot pag masdan yung ganito ko. Maraming paniki. Wow. Solid oh.
Ito ang laoya, isa sa mga local delicacies na matitikman rin sa probinsya ng Cagayan. Isang sinabawang ulam na gawa sa karne, buto-buto at laman loob ng kalabaw at hinaluan ng mga pampalasa, katulad rin ng pangkaraniwang bulalo. Bukod sa pansit batil patong na kilalang pagkain sa probinsya ng Cagayan, dapat mo ding matikman ang mainit at malinamnam na sabaw ng laoya. Ayos din yung mga kabundukan na makikita nyo rito. Yan, pag nare-retso yan, yun yung papuntang Calao Cave. Pero dahil pupunta tayo ng Bagaw, dito tayo sa kaliwa. Yan, dito tayo liliko. Alright. Ang dami ring taniman ng mais dito sa gilid ng kalsada. Tapos may makikita tayong magandang tanawin dun, oh. Wow, ganda ng tanawin, ganda ng kabundukan dun, oh. Ito yung kabundukan na sinasabi ko sa inyo na makikita nyo rito. Punong-puno ng pananim na mais. Mga rolling hills. Lamig sa mata. Luntian. Pataas ng pataas yung dinadaanan natin ngayon. Mas lalong paganda ng paganda yung kalsada na dinadaanan natin. At mas marami tayong nakikita rito na taniman ng mais. Pakapal ng pakapal. Ang ganda makita yung mga bawat bayan na atin napupuntahan, yung kung ano yung kinabubuhay nila, kung ano yung mga pangunahing produkto. Kagaya nito, maisan. Napakalawak na taniman ng mga mais sa mga burol na makikita nyo rito. Grabe, suki, oh, ganda, oh. Yung ganito sa gilid ng kalsada, grabe yung overlooking. Hinto ka dyan, tapos pa-picture kayo, makikita mo, ganda ng view. Yung kahit gaano kalayo yung biyahe na napupuntahan mo, nakaka-experience ka ng mga traffic. Pero pagka ganito na yung mga nakikita mong tanawin, grabe, nare-refresh ka talaga. Yung kapag ka nakakita ka ng mga ganito kagad ng tanawin, talagang babagalan mo lang yung takbo mo para mas ma-appreciate mo yung ganda. Dahil kapag nasa kapatagan na tayo, bibihira na lang tayo makakita ng mga ganito. Kung ikaw ay isang nature lover, talagang ma-appreciate mo yung mga lugar na napupuntahan mo kapag ka ganito na yung itsura. Kung sa ibang lugar nakikita natin kapag dumadaan tayo sa mga kalsadahan, malawak na palayan, dito naman talaga yung malawak na maisan. Grabe yung lawak ng maisan dito. Ito yung mataas na parte ng bahay ng Piña Blanca dito sa Cagayan. Kung kayo po ay pupunta rin ng Bagaw Blue Waterfalls and Cave, yan, dadaanan nyo din po itong kalsadahan na to na punong-puno ng maisan at nagagandahan ng mga kabundukan. Palakas ng palakas yung ulan. Hay! Ito, bilog na kalsada to, ah. Tapos pataas. Mas marami na tayong dinadaanan ngayon na ganito, oh. Mga ganitong klaseng kalsada na kurbadang bilog. Wow. Kahit inuulan tayo, nakikita pa din natin dito yung ganda ng tanawin talaga. Grabe, ganda nito, oh. Napakaganda ng landscape na to. Sa gilid lang ng kalsada, makikita mo yung mga burol. Tapos punong-puno ng pananim na mais. Napakagandang tingnan, no? Grabe, paraiso. Ganda talaga ng Pilipinas.
Alright guys, nandito na tayo ngayon sa bayan ng Bagao, Cagayan. Pagkatapos ating daanan yung mga nagagandahang mga rolling hills, tapos yung malawak na taniman ng mga mais ng Piña Blanca, narating na natin ang bayan ng Bagao. Dumadaan tayo ngayon sa isang diretsong kalsadahan dito sa Bagao, Cagayan, na nakapaikot yung malawak naman na taniman ng palay. Berdeng-berde rin ang tanawin dito. Welcome to Barangay Dala. Okay. So madadaanan nyo po itong Barangay Dala, isang malawak na kabukiran, isang magandang kalsadang diretso. Grabe, sarap magmotor dito. Ang ganda ng kombinasyon ng tanawin na makikita nyo dito. Malawak na rice fields, tapos yung mga rolling hills. Ang mga pananim din nun, mais, kagaya nun sa Piña Blanca. So andito na tayo ngayon sa mataas na bahagi ng Bagao, Cagayan. At dito sa mataas na bahagi ng Bagao, Cagayan, papunta sa Bagao Waterfalls. Marami din tayong makikita rito ng mga burol. Mayroong malawak din na maisan. Okay, so kailangan natin kumaliwa dito. Meron kayong mababasa na this way to Blue Water Caves. Yan, bali 2.5 kilometers na lang. Yan, sakto sa mapa natin. 9 minutes na biyahe pa. Ito na yata yung sinasabi ni Suki na dadaanan namin na matarik dito. Oo nga, bababa na to ah. Mag-alas 9 na ng umaga. Ramdam natin yung lamig dito sa Bagao, Cagayan. Sariwang hangin. Sarap ng biyahe natin dito. Sa mga pupunta rito, ito po yung spot na kailangan nyo pong pag-ingatan. Dahil rough road at medyo may katarikan. Yun, simula na tayong bumaba sa matarik at mababato. So gawa nga ng walang tigil na pag-ulan kahapon, kaya ito yung mga resulta ngayon, madulas. Ayan. Ayan, dahan-dahan lang tayo. Ayan, naging enduro na naman si Lakbay. Dito mas malalaki yung bato. Nadadaanan nyo dito oh. Ayan, alalay lang. Yeah. Tarik. Mapalo yung pit ni Lakbay. Woof, woof, woof. Yan, ito na yata tayo. Okay, nakikita ko na. Yan, dito na tayo sa mismong pinaka-jump off. Park na tayo dito. So dito po sa mismong pinaka-jump off, kapag po kayo ay nakasuot lang ng tsinelas kagaya namin, pwede po kayo magrenta ng aqua shoes. Yan. Dahil po malumot, mabato at may kadulasan nga po yung gagawin natin na pagte-trekking papunta po dun sa falls, kaya po kami ay nag-rent na. So 50 pesos lang naman yung bayad. Ito, suot na natin. Yan. Para mas safe at komportable yung gagawin nating pagte-trek papunta doon sa waterfalls. Life vest, check. Helmet, check. So dapat meron kayong ganito for safety, dahil delikado talaga yung gagawin nating pag-explore dito sa lugar na pupuntahan natin.
So kasalukuyan na tayong tumatawid sa ilog. Ito yung unang tawid ilog na ginagawa natin ngayon. At kung mapapasin natin, talagang napakalinaw ng tubig dito. At ang lamig. So pagkatapos nating tumawid doon sa napakalinaw na ilog, ito na yung simula ng trekking natin na paahon. Dumadaan na tayo sa kagubatan. 300 meters daw to, sabi ni Kuya Mac, itong forest na dinadaanan natin. So meron binigay sa ating dahon si Kuya Mac, sa tinatawag daw nila itong mint tree. Kung amoy natin, talagang amoy Vicks, no? So ginagamit nyo itong mint tree kapag meron kayong mga turista na nakaramdam ng hilo habang nagte-trekking, no? Bango niya. Yung nakaka-relax na lugar. Ang pakasarap sa mata. Yung tipong maririnig mo yung tunog, yung lagaslas ng tubig, tapos yung hangin, mga tunog ng ibon. Napakaswabe. Naririnig ninyo yung lagaslas ng malakas na tubig. Dahil ngayon, pababa tayo sa isang waterfalls, meron tayong dadaanan dito. Wow! Woo! Ang dami nyo makikita rito na limestone, hagdan-hagdan na mga waterfalls. Tapos grabe yung kulay ng tubig, asul na asul. Ito yung unang waterfalls na nadaanan natin sa ginagawa nating paglalakbay. Grabe talaga, masusupresa ka dito sa makikita mo. Paraiso, grabe. Woo! Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung lugar. Oh. Dumadaan naman tayo ngayon sa matutulis na mga bato. Kaya tama yung desisyon namin ni Suki na kami ay magrenta ng aqua shoes. Kahit tapakan man natin yung mga matutulis na bato, hindi natin nararamdaman at talagang makapit yung aqua shoes, no? Kumpara doon sa tsinelas na suot natin kanina. So kahit nakasapatos din kayo, mas mai-recommend ako sa inyo na mag-rent din kayo ng aqua shoes para hindi rin mabasa yung sapatos ninyo. Para pag tapos na kayo mag-explore dito, magagamit nyo pa rin yung sapatos nyo ng tuyo. Meron tayong dadaanan dito na isang malaking waterfalls at tinatawag nila itong Bagging Falls. So magiging mahirap sa atin ang pagtawid or lampasan itong waterfalls na yan. So ang gagawin ng ating tour guide, lalagyan niya po ng tali yung waterfalls para makatawid tayo sa taas at malagpasan itong malaking waterfalls. So kailangan nating tumawid dito sa malaking waterfalls. Ang lakas ng bagsak ng tubig. Ayun na yung tour guide natin. Meron na siyang hawak na tali. Doon tayo kakapit para makatawid tayo dito sa malaking waterfalls. Okay, let's go!
Pagkatapos natin na huminto doon sa may waterfalls, ngayon tuloy-tuloy na ulit yung ating ginagawang paglalakad dito. So after nating puntahan yung Blue Waterfalls, diretso na tayo dun sa cave, tapos dun sa may Lipit Canyon. So yan yung mga pupuntahan natin dito. At yun lang, pag talon ni Suki doon sa waterfalls, yan, yung kanyang aqua shoes ay sumama sa tubig, natanggal. Sobrang lakas ng impact niya doon, yan, nahugot. Meron po ulit tayo ditong dadaanan at tinatawag nila itong Mini Cave Falls. Yan sa likod natin. At doon sa mismong pinakababa, doon nakapwesto yung cave. So na-try natin puntahan yan. Pasukin natin, tingnan natin kung ano yung itsura ng loob. Woo! Yeah. Grabe. Helmet! Kailangan talaga may helmet kayo dito pag papasok. Natanggal na naman yung ano. Grabe. Adventure yung pagpasok dito. Suki oh. Yan, ang ganda ng loob. Makikita natin dito yung mga stalagmite sa taas. So ito yung mga limestone na dinadaluyan ng tubig dito sa Mini Cave Waterfalls. Hindi naman sobrang dilim dito, sakto lang dahil meron tayong liwanag dun sa labas. So kailangan na nating lumabas. Nasilip na natin at naipakita ko na sa inyo. So napakahalaga na meron tayong suot na helmet dahil sasahit talaga sa ulo natin. Itong mga stalactite sa taas. Okay. Yeah. Napakaliit ng butas. Ayan o. So kayo, okay ka na? Yun, sarap! Nadali din natin. Nakapakita ko sa inyo yung ganda ng loob ng kuweba. Challenging pero pag nagawa mo, grabe, sobrang saya. Sarap maligo dito! Woo! Pagkatapos po nating pasukin at makita ang ganda ng Mini Cave Waterfalls, konting lakad na lang, mararating na po natin ang Bagaw Blue Waterfalls and Cave. At sa wakas, pagkatapos ng ilang oras na ating paglalakad, narating na din natin yung ating destinasyon. At ito nga po ang Bagaw Blue Waterfalls. Pakita natin sa kanila. Yan. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang lugar na to. Makikita natin yung mababang waterfalls pero malawak yung pwede ninyong paliguan dito. So ito yung pinupuntahan o dinarayo ng maraming turista rito na bumibisita dito po sa probinsya ng Cagayan, sa bayan po ng Bagaw. So kung kayo pupunta rito, sa trekking pa lang, nakita nyo naman yung mga waterfalls na nakita natin. Talaga namang masasabi ko at kaya kong ulit-ulitin na ang lugar na ito ay isang paraiso. Maliligo muna kami dito ni Suki para sulit yung ating paglalakbay na ginawa dito sa Bagaw, Cagayan. Makes me
wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, I wonder. Lamig! I just wonder. Sobrang lamig ng tubig dito. It really makes me wonder. Asol na asol yung kulay ng tubig. Tingnan nyo naman guys. Kung gaano maganda ang kulay ng tubig dito. Yeah, it makes me wonder. Ooh, it makes me wonder. Dapat ito puntahan sa Cagayan. Pakaganda ng Bagaw. Number 1. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, I wonder. Ooh, I just wonder. It really makes me wonder. Pagkatapos nating maligo sa malamig na tubig ng Blue Waterfalls, doon sa mismong pinakalikod niyan, mayroong kuweba at doon ang gagaling yung tubig. So doon naman tayo pupunta ngayon. Papasukin natin yung kuweba. Okay, no? Nandito na tayo sa pinakataas itong Blue Waterfall. Yan. Doon tayo naligo kanina. Andito na tayo ngayon sa mismong pinaka-entrada ng kuweba at dito tayo papasok. Dahil dito daw makikita yung tinatawag nilang Olympic size pool na isang malaking lagoon kung saan doon tayo pwedeng maligo. So sa pagpasok po sa Blue Water Cave, kailangan natin magsuot ng ilaw para makita natin yung ating dadaanan dahil madilim. At bukod sa ilaw, kailangan din natin magsuot ng gloves para sa ating mga kakapitan dahil matalas po yung mga bato, yung limestone na ating hahawakan dito sa mismong pinakaloob. At itong mga gears na nakikita nyo, kasama po ito sa babayaran nyo dito. Head flashlight check, gloves check. Pasok na tayo sa loob. Let's go! Matapos naming dumaan sa madilim, mabato at matalas na mga limestone, bumungad sa amin ang umaalingaw-ngaw na tunog ng malakas na agos ng asol na tubig at iba't ibang hugis ng mga rock formations sa loob ng kuweba. Mga nakakamangang limestone formations, stalactites at stalagmites. Ang mga natatanging formasyon na ito ay hinubog ng milyong-milyong taon na nakadagdag sa misteryosong ambience ng paligid na para bang ikay nasa ibang mundo. Sa sobrang lakas ng ragasan ng tubig ay minabuti na namin na lumabas at magpaagos sa malinaw at malamig na tubig palabas ng kuweba. Okay, kailangan na natin bumaba. So ang gagawin natin, tatalon tayo dito sa Blue Waterfall. Okay, let's go! Okay, natapos na nating pasukin yung Blue Water Cave. Nasaksihan natin yung napakalakas na ragasan ng tubig na dumadaloy sa mga puting limestone. Napakaganda dun sa loob. Yun lang, talagang madilim, kaya hindi namin masyadong naipakita sa inyo. At hindi na rin natin napuntahan yung sinasabi ni Kuya Mac na Olympic size pool. Hindi na namin napuntahan dahil sa mga oras na to sobrang lakas ng ragasan ng tubig. Medyo mahihirapan kami at may mga dala tayong gadget. Posible na mabasa yung ating mga camera at yung drone. So ngayon, ang ating destinasyon, yung pinakahuling spot na pupuntahan natin dito, yung Lipit Canyon. So bali mula doon sa Blue Water Cave, maglalakad tayo ng mga 15 minutes at mararating na natin ang Lipit Canyon.
mas marami yung bato na dadaanan nyo dito papunta sa Lipit Canyon. Ito yung mga dinadaanan natin ngayon dito. Andito na po tayo ngayon sa lugar kung saan iniintay natin yung balsa na sasakyan natin, at dito po yung Lipit Canyoneering, no? Ito ang Lipit Canyon ng bayan ng Bagao, probinsya ng Cagayan. Ang river trekking ng Lipit Canyon ay halos karugtong ng Blue Water Falls. Sa pag-explore dito, pwede kang sumakay sa balsa sa halagang 25 pesos. Pinaniniwalaan ng marami na ito ay isang kuweba noong unang panahon. Ang makitid na ilog ay may dalawang pader ng mga nagagandahang rock formations. Siguradong mapapamangha ang mga mata mo sa ganda ng ambience dito. Pwede ka ding maligo o lumangoy sa malamig at malakristal na linaw ng tubig nito. Okay, nakasakay na tayo ngayon sa balsa at yung tour guide natin ang humihila. So dito mayroong mga lubid na pinakagabay kung saan paghila nila, susunod yung balsa natin sa gusto nating direksyon. Nakakamanghang makita yung mga limestone na nakapalibot. Tapos yung kulay ng tubig talaga yung sobrang ganda rito. Andito na po tayo sa mismong pinakaloob nitong Lipit Canyon. Makikita po natin dito yung mga limestone sa gilid, oh. Grabe yung formation, napakaganda. Yung mga nakikita natin sa kuweba, dito makikita natin ng maliwanag. Grabe. Nakakamanghang makita yung mga ganitong naging formation ng mga limestone na to, oh. Para na tayo nasa ibang dimension, oh. May mga tumutulong tubig dito. Ayun, no, sa mismong pinakabato. Yung mga tubig na yan, kuya, saan nanggagaling yan? Mga ugat ng kahoy. Sa ugat ng kahoy. Yan yung nagpo-form ng mga formation ng limestone. So kaya pala nagkakaroon ng formation ang mga bato na to dahil sa mga patak ng tubig. Yung tubig na nakikita natin, nagagaling daw yan sa mga ugat ng puno. Doon sa mismong pinakataas. Yan. So ang tawag daw sa tubig na yan na nanggagaling sa ugat ng mga puno ay mineral. Sobrang majestic kung magmamasdan. I-appreciate na lang yung lugar na hindi natin nakikita sa kapatagan. Para tayo nasa Encantadia, oh. Napakaganda rito. Sana mapuntahan nyo rin yung lugar na to. Hanggang dito na lang yung balsa natin. At doon sa bandaron ay masikip na. At yun, talagang suki. Pag nandito ka, no, kakaiba yung ambience na makikita mo, yung pakiramdam. Yung mga napapanood natin, yung mga Encantadia, Avatar, no, dito. Talagang natural na natural. Na ganda, oh. Para sa mga manlalakbay ng kalsada dito sa Pilipinas, isang pangarap na madaanan ang 642 km marker ng Northern Luzon na matatagpuan sa Barangay San Vicente, bayan ng Santa Ana, lalawigan ng Cagayan. Kaya sa videong ito, sa ating episode 3 ng ginagawang pag-ikot sa lalawigan ng Cagayan, magsisimula tayong maglakbay sa kaakit-akit na bayan ng Bagao na kilala sa payapang kapaligiran at nakamamanghang tanawin ng kalsadahan. Sa gitna ng mga rolling hills, merong lake. Dadaan din tayo sa bayan ng Gataran. Ganda ng kalsada dito. At sa bayan ng Gonzaga.
So doon sa kabila makikita natin yung ilog na nagdurugtong na sa karagatan. Hanggang marating natin ang San Vicente Fishport ng Santa Ana, Cagayan o ang pinakadulong kalsada sa tuktok ng Hilagang Luzon. Dito po sa Santa Ana, meron akong nakikita na kalsada sa pinaka-tuktok o yung pinakadulong bahagi sa taas ng North Luzon. Yan. So ito po yung ating destinasyon, ang San Vicente Fishport. So tara at umangkas po ulit kayo sa aking biyahe para ma-feel nyo din po na parang kasama ko din kayo. Let's go! Okay, ito na yung simula ng ahon. Wow! Ang tanawin! Sinisimulan pa lang natin yung ride natin. Andito pa lang tayo sa bayan ng Bagaw. Malaparaiso na yung nakikita natin dito. Mga nakapaikot na mga rolling hills na punong-puno ng pananim na mais. Yung makikita nyo rito. Ang taas ng kalsada. Kaya mas nakikita natin yung mga kabundukan dito sa kanang bahagi natin. Ito po yung mga mais na makikita nyo dito sa gilid ng kalsada. Yan, nasa rough road na tayo. Yan, dumadaan tayo ngayon sa Lubacan. Hindi natin alam kung gaano kahaba itong lubak na to. Pero tingnan nyo naman guys, mapapahinto ka talaga sa isang gilid kapag nakita mo yung ganito kagandang scenery. Wow! Mistulang mga chocolate hills ng Bohol yung makikita nyo rito ng mga burol. Dikit-dikit. At punong-puno talaga ng pananim na mais. Parehas nung sa Peña Blanca, Cagayan. Ganda. At yun lang, yung mga kalsada rito ay halo na, may mga lubak. Tapos kalsada ulit na sementado. Pero maiigsi lang naman yung mga lubak na dinadaanan natin so far. Hindi pa natin alam kung may mas grabe pa dito. Yeah. Huminto si Suki ah. Mukhang may nakitang magandang tanawin dito. Wow. Woo! Meron ulit open area dito. Sa gitna ng mga rolling hills, merong lake. Imagine, nagmumotor ka lang, hindi ka nagte-trekking, hindi ka umakyat sa mga kabundukan, tapos ganito kagandang scenery yung makikita mo. Yung sa kalsada pa lang, talagang nabubusog na yung mga mata natin sa ganda ng lugar na ating dinadaanan. Pagdating sa mga ganitong probinsya, grabe, talagang mapapatulala ka na lang at talagang i-appreciate mo na lang yung ganda ng lugar. Ang ganda ng Cagayan, grabe. Itong scenic road na dinadaanan natin ngayon, ito po yung tinatawag na Junction Gataran Kapisayan Road. So para meron po kayong idea kung sakali po na madaanan nyo din itong kalsada na dinadaanan natin ngayon. Okay, pagkatapos po nating daanan ang bayan ng Bagaw, ngayon po ay binabaybay na natin ang bayan naman ng Gataran dito po sa probinsya ng Cagayan. Dito po ito sa Barangay San Carlos. Malawak na din yung mga taniman ng palay na makikita nyo dito kaliwa at kanan. Sa taas ng mga burol makikita natin hindi lang mais
yung mga tinatanim nila, pati mga saging. Meron din ako nakikita doon, no? Dito sa kalsada na dinadaanan natin, madami kayong madadaan ng ganito, yung open. May malawak na palayan, tapos yung tanawin. Kaya talaga mapapahinto kayo para magpa-picture. Yung tipong hinto nyo yung motor ninyo, tapos picture nyo yung motor ninyo para mayroong magandang tanawin sa background. Oh, lamig sa mata. Ito pa, open area to. Kitang kita natin yung buong ganda nung lugar na to dito sa Gataran. Andito na po tayo ngayon sa Kapisayan Norte, Gataran, Cagayan. Mas marami yung mga bahay na nakikita natin dito. Ganun pa din, malawak na palayan. Tapos yung mga rolling hills na may mais, yung nakikita natin dito. So simula doon sa Bagao, Cagayan, hanggang dito sa Kapisayan Norte, pare-parehas yung mga tanawin na nakikita natin dito. Wow! Woo! Napaka-solid. Isang diretsong kalsada, tapos yung malawak na rice fields dito. So kanina, yung dinaanan natin, mga burol na may malawak na palayan at malawak na taniman ng mais. So ngayon, yung dinadaanan natin dito, mapuno naman. Uy, meron tayong dadaanan dito, isang diretsong kalsada ulit. Tapos paahon, ang haba nito. Oo. Wala rito hanggang doon sa dulo. Let's go! Nakikita ko sa mapa natin na mahaba-haba din yung diretsong kalsada na to na dadaanan natin. So sa mga followers and subscribers natin, yan, paki-comment lang po sa video na to kung nakadaan na din kayo sa kalsada na to na dinadaanan natin dito sa probinsya ng Cagayan. Na sobrang haba nung diretsong kalsada na to, kaya talagang maiinip ka sa biyahe mo. Dahil parang di natatapos yung isang diretsong kalsada na to, no? Yung tipong kukurbo lang ng konti, tapos pagbungad mo, diretsong mahabang kalsada na naman yung dadaanan natin. Napakalupit. Woo! Sarap pagmotor dito. Alright, andito na tayo sa bayan ng Gonzaga. Ito yung mismong pinaka-arko nila dito. Welcome, Gonzaga. Dito po sa bayan ng Gonzaga, malawak din yung palayan na makikita nyo rito. Nakapaikot din ang tanawin. Ang ganda rin, no? Berdeng berde din yung bayan na to. Binuhusan na tayo ng malakas na ulan dito sa bayan ng Gonzaga. So kailangan muna namin huminto para magsuot ng kapote. At pansamantala, alisin muna natin yung GoPro natin para maiwasan na masira, no? Kasi nga, pagka ganitong umuulan, delikado yung ating mic adapter. Kung yung GoPro lang natin, okay eh. Kaso meron tayong gamit na mic. So pag ito napasukan ng ulan, masisira yung audio natin.
Caution, weak bridge, good for 10 tons only. Ano kaya pangalan ng tulay na to? Bawa Bridge. Wow, grabe, ganda ng tanawin ah. Ang lawak ng ilog, tapos yung mga kabundukan. So doon sa kabila makikita natin yung ilog na nagdurugtong na sa karagatan dito sa Cagayan, Pacific Ocean. Ganda ng tulay, no? Ang laki. Tapos pagkatapos ng tulay, ganito kagandang tanawin ang bubungad sa inyo. Sarap sa mata. Ayun o, tingnan nyo guys oh. Ganda dito sa Gonzaga, Cagayan. Ito, meron tayong papasukin na arko. May nakasulat na Welcome to Santa Ana, Cagayan Special Economic Zone and Freeport. Ayan, dadaanan nyo din po itong arko na yan kapag po kayo ay pupunta na Santa Ana, Cagayan. Alright. Barangay Kasambalangan. So ito pala ay nasasakupan ng Barangay Kasambalangan. So pagkatapos ng ilang oras sa biyahe mula sa Bagao, Cagayan, ngayon andito na tayo sa Santa Ana, Cagayan. At pupuntahan na natin ang pinakadulong kalsada na nakikita natin sa mapa ng Pilipinas sa tuktok ng Luzon. At ito nga po yung Santa Ana Fishport. So mga nasa 25 minutes pa yung ating momotorin, 19 kilometers. Let's go! Meron ulit tayong dadaanan dito na tulay. Sigurado maganda tanawin dito. Wow, nature. Anong tulay ito? Kasambalanga Bridge. Wow, gilib na tayo. Grabe. Tingnan nyo naman yung kombinasyon ng tanawin na makikita nyo rito. Malawak na ilog, tapos rice fields, tapos nagtataasan ng mga kabundukan na mayroong makakapal na mga punong kahoy. Dito naman sa kaliwang bahagi natin, makikita natin ang ilog na nagdudugtong na sa karagatan. Grabe, di ba? Napaka-solid ang tanawin sa tulay na to. Grabe, ang ganda ng pwesto ng tulay na to. Parang yung tulay din na nakita natin kanina, yung mataas na kulay orange. Taniman pala ng mais yung nasa ilalim, tapos sa kabila taniman naman ng palay. Ilang oras na tayong nagmumotor, pero kapag nakikita natin yung mga ganitong tanawin, no, talagang bumabalik yung lakas natin eh. Pakaganda oh. Ang dami na nating napuntahan sa Pilipinas. At ito yung unang pagkakataon na nakapasok tayo sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. At masasabi ko din na espesyal din ang bayang ito. At dapat yung puntahan dahil napakaganda. Meron kaming nadaanan dito. Napakaraming sasakyan. Yung mga nakikita natin sa mga horror movies, yung mga sasakyan na ganito, oh, tingnan nyo, oh, sobrang dami. Yan, sa mga followers and subscribers natin, kung alam nyo po kung bakit napakaraming lumang sasakyan na nakatambak na lang dito, mga abandonadong sasakyan, paki-comment na lang po sa comment section ng vlog natin na to.
Grabe yung mga long stretch na kalsada rito sa Cagayan. Simula doon sa dinaanan natin kanina hanggang dito sa Santa Ana, Cagayan, nakaka-experience pa rin tayo ng mga ganitong kagagandang kalsada, oh. Meron kami nakita ni Suki dito, isang open area na malawak, tapos may dagat. Merong daan dito, try nating pumasok. Try nating makalapit. Dahil may mga nakikita ako dito, tapos meron ding nakamotor doon. Wow. Tapos makikita ninyo, may mga baka kumakain ng damo. Tingnan natin yung karagatan dito sa Santa Ana, Cagayan. Wow! Yun! Akalain nyo yun, andito tayo sa kalsada. Binabaybay natin ang kahabaan ng kalsada sa Santa Ana. Meron tayong nakitang spot dito na open. Sinubukan nating lapitan at ito yung bumungad sa atin. Karagatan. Okay, dumadaan na tayo sa kabayanan ng Santa Ana, Cagayan. 10 minutes na lang, ando na tayo sa San Vicente Fishport. Nakakatawa yung mga tricycle dito, oh. Kanina ko pa napapansin, ginawa nilang parang style jeep. Ang galing na pagkakagawa, oh. Ang dami nilang nasasakay. Bali 5 sa likod, tapos 2 sa harap. Ang lalakas ng motor na ginagamit nila dyan. 2 gulong sa likod, tapos yung mismong pinakamotor nila nasa gitna. Wow. Yung mga bata, oh, tuwan-tuwa sila, oh, sa loob. Parang sarap sumakay dyan, ah. Oh, ano mo? Hello. Welcome Barangay San Vicente. Okay, dito na tayo sa Barangay San Vicente. Ito yung 642 kilometer post. Yung pinakahuling kilometer post na makikita nyo dito sa San Vicente, Santa Ana, Cagayan. Yan, oh. So yung pupuntahan po natin na pinakadulong kalsada dito po sa tuktok ng Luzon ay kilala din po bilang 642 kilometer marker. Ito po yung pinakahuling kilometer post na makikita nyo dito sa tuktok ng Luzon. So ang pagbabasihan po natin mula po sa 0 kilometer ng Luneta, yan, 642 kilometers po yung layo. Okay, sa wakas, andito na tayo ngayon sa Barangay San Vicente. At susundan lang natin yung mapa hanggang marating natin itong pinakadulong kalsada sa tuktok ng Luzon. So ngayon, 170 meters na lang, andun na tayo. Wow. Ito na yun. Ang tagal ko ding pinangarap na puntahan yung lugar na to, no? At sa wakas, nagawa din natin. Ito na tayo, guys. Woo! Yes! Nadali! San Vicente Fishport, Santa Ana, Cagayan. Alright. Ito yung nakikita ko sa Google Map na kalsada. Wow. Grabe yung saya kapag narating mo na yung isa sa mga pinapangarap mong puntahan. Lalo na tayo, mahilig magmotor. Yung mga ganitong klaseng kalsada, grabe. Solid suki. Marahil sa inyo ay pangkaraniwan lang yung mga ganito na napupuntahan natin, pero para sa akin ay hindi ko makakalimutan. Ito ang San Vicente Fishport na matatagpuan sa munisipalidad ng Santa Ana, lalawigan ng Cagayan.
Nagsisilbi itong sentrong bagsakan ng pangingisda sa rehiyon, kung saan dinadala ng mga mangingisda ang kanilang mga huli upang ibenta at ipamahagi sa mga lokal na pamilihan o para i-export. Nag-aalok ang fishport ng mga pasilidad para sa docking at unloading fishing vessels. Nagsilbi din ang San Vicente Fishport bilang gateway sa kalapit na Palawi Island na kilalang tourist spot sa Santa Ana, Cagayan. Maraming mga turista ang bumibisita dito dahil na rin sa ganda ng lokasyon nito at kilala bilang pinakadulong kalsada na makikita sa tuktok ng Hilagang Luzon. Sa wakas at narating din natin ng personal. Solid oh. Grabe, marami tayong nakikita rito ng mga nangingisda. So kung kayo naman ay pupunta ng Palawi Island at gusto nyo ding libutin ang ganda nito, dito yata ang sakayan sa San Vicente Fishport para makatawid tayo ng Palawi Island. Ang dami ko din pong nakikita rito ng mga turista na bumibisita dahil ang ganda talaga ng tanawin dito. Natsyempohan lang natin na malakas ang hangin. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, I wonder. Ooh, I just wonder. It really makes me wonder. Yeah, I wonder. Makes me wonder. Ooh, it makes me wonder. Home is where the ocean is, Angi Beach. Kaso may harang dito, mukhang hindi tayo makapasok ah. May bayad yata dito. Ayan si sir. So dito sa mismo pinakabungad ng Angi Beach, merong guard, checkpoint. So kailangan tayong bigyan ng stop para makapasok tayo doon. At ang sabi niya, may entrance fee daw dito na 200 pesos. So pag nakadaan tayo dito sa mismo pinaka-entrada, kailangan pa natin magmotor doon. Dahil doon nakapwesto yung Angi Beach. Dulong kalsada, kakanan tayo, sabi ng guard. Angi Beach. Pababa pala to na medyo may katarikan. Ayan o. Oop. Eto, kakanan tayo dito. Sabi ng guard, dito daw tayo magbabayad. Ayun. Ito. Saan po? Diyan po. Sige po. Park lang tayo dito kasi magbabayad tayo ng entrance fee. Okay. So nagbayad nga pala kami ni Suki dito ng 200 per head. Dahil sightseeing lang naman tayo, kaya 200 lang yung bayad. Pero kung kayo ay maliligo o mag-stay dito ng matagal, 400 pesos yata yung babayaran nyo. At dito wala silang mga room na pwede ninyong pag-stayan for overnight. Magre-rent lang kayo ng tent sa kanila. Pitching tent dito sa Angi Beach. At nakikita ko na maganda yung pwesto nila dito for pitching tent kapag kayo ay magka-camping. Ito ang Angi Beach ng Santa Ana, Cagayan. Kabilang ito sa pinakamagandang dalampasigan sa hilagang silangang bahagi ng Pilipinas. Binansagan itong Boracay of the North dahil mayroon din itong pulbos na puting buhangin, malinis na asol na tubig at lunti ang kapaligiran ng nakapalibot na kabundukan. Isa ito sa mga sikat na destinasyon ng turista sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng mapayapang kapaligiran at magandang dalampasigan,
dapat mong puntahan ang Angid Beach ng Santa Ana, Cagayan. Andito na tayo ngayon sa mismong karagatan ng Angid Beach. Grabe yung ganda ng kulay ng buhangin dito. White sand. Ganda. So kaya pala tinatawag itong Angid Beach na Boracay of the North. Dahil nga po sa maputing buhangin at magandang kulay ng karagatan. Ngayon makulimlim ang panahon, pero nakikita pa din natin yung ganda ng Angid Beach. Yung malawak na karagatan na may magandang tubig, asul na asul. Ang ganda rin ng mga napaikot na mga kabundukan na makikita nyo rito. Doon lang natin makikita yung lakas ng alon, pero dito sa Dalampasigan, kalmado lang yung karagatan. Ito yung mga seagrass na makikita nyo dito sa Angid Beach. So natsyempohan lang natin na maraming seagrass ngayon dito. Pero sabi naman nung guard na nakausap natin, minsan wala daw yung mga ganitong seagrass sa Dalampasigan. Panalo dito, pasyalan nyo to. Cause you know the world is beautiful, so beautiful. Cause you know the world is beautiful, so beautiful. And I just can't hide how I feel about you. Nothing can take that away. Cause you make the world so beautiful, so beautiful. So pagkatapos po ng Angid Beach, pupuntahan naman natin yung Poso Robo Beach. Dito rin po matatagpuan yan sa bayan Santa Ana, Cagayan. Wala tayong signal. Tingnan natin kung magkakaroon tayo ng signal sa banda rito para mapa natin yung Poso Robo Beach. So dito may signal, nakapagmapa na ulit tayo. So mula dito sa Angid Beach, yung Poso Robo Beach malapit lang, 1.5 kilometers lang. So kung gusto niyo puntahan, lapit lang to. So kakaliwa tayo dito. So halos magkalapit lang itong Angid Beach at Poso Robo Beach. Sundan lang natin yung mapa natin. Welcome to Poso Robo Beach. Turn right. So dito tayo sa kanan, paakyat, papuntang Poso Robo. Pero pagkatapos nating mapuntahan ng Poso Robo Beach, pupuntahan din natin itong Nangaramoan Beach. Dire-diretso naman to. So sa ngayon, akyat muna tayo pataas, papuntang Poso Robo. Okay, let's go. Malapit na tayo. 1 minute na lang. Oh, lakas ng hangin ah. Oh, ganda ng karagatan dito sa Cagayan, no? Yung mga ganitong matataas sa kalsada, tapos nakikita mo yung ganyan tanawin, no? Grabe, dito pa lang sa daan na Matarik, pababa. Tanaw na natin yung ganda ng lugar, oh. Kahit makulimlim, kita natin yung asul na karagatan. Masarap magmotor kapag ganito yung nakikita natin yung mga tanawin, no? Bukod sa mga kabundukan, yung magandang karagatan. Ito, kaliwa tayo dito. Yan, Poso Robo Beach Club. Pasok tayo dito. Then tanong natin kung magkano yung babayaran natin, yung entrance fee. So sightseeing lang din tayo dito, hindi tayo maliligo. Okay, so dito na tayo sa Poso Robo Beach. Nakita natin si Kuya. Yan, nagtanong tayo kung magkano yung entrance fee dito. So pag day tour lang, ang babayaran natin is 250 pesos. So ito, mayroon pala silang mga picture dito na pwede nyo pagpilian ng mga room. Good for 2, 3,000. Good for 4, 4,000. Tapos yung good for 8 packs, 5,000 pesos. Yan yung mga babayaran nyo dito kapag ka mag-overnight kayo. So ito yung pinakadaan papunta doon sa karagatan.
dito sa Poso Robo Beach. Ang daming puno. So ang binayaran niya pala namin suki, 250 pesos day tour. So bali sightseeing, ganun pa rin yung babayaran ninyo kapag pupunta kayo dito, dahil private nga yung resort na to. Wow. Grabe ganda. Ito ang Poso Robo Beach, isang tahimik at komportabling beach resort na matatagpuan din sa magandang bayan ng Santa Ana, Cagayan. Isa rin itong sikat na beach destination sa bayan ng Santa Ana dahil kilala din ng dalampasigan sa malinaw na tubig, pinong puting buhangin at mga nakamamanghang rock formation. Ito ay isang magandang lugar para sa paglangoy, snorkeling at pagtangkilik sa kagandahan ng kalikasan. Dito sa Poso Robo Beach, mas malapit nating nakikita yung mga kabundukan. Itong bundok na ba to? Tapos marami tayong nakikita rito ng mga rock formation, mga limestone sa gilid. At syempre, yung the best dito sa karagatan ng Santa Ana is yung buhangin. Pero kung ikukumpara natin siya sa Boracay, mas pino ang buhangin sa Boracay at mas maputi. Dito sa Santa Ana, Cagayan, para siyang sa Pangasinan, saka sa Aurora. Ganun yung itsura ng buhangin dito. Kung nagandaan tayo sa Angin Beach, dito rin sa Poso Robo Beach, kakaiba din ang ganda rito. Mas maganda siguro kung makakakit tayo sa mismong pinakataso. Sigurado tanaw na tanaw natin dito yung magagandang tanawin. Kung makikita ninyo yung alon ng karagatan sa Dalampasigan, kalmado lang din, makakaligo kayo ng maayos dito. Meron lang ako nakikita na mga bato, iiwas na lang kayo, pero may mga part naman na pwede nyong paliguan. Doon sa gitna, malakas ang alon ng karagatan. Ang tataas ng alon doon, no? Doon talaga delikadong pumunta. Pero pagkatapos naman ng malalakas na alon na yan, kalmado na yung dagat. At mula dito hanggang doon sa dulo, pwede kayong pumunta. Meron ditong bato, limestone, iiwasan nyo lang. And then makakatagos na kayo doon sa pinaka dulo nitong Poso Robo Beach. Mahaba din ito. Sobrang lakas ng hangin dito, dahil nga po ang lalakas ng alon ng karagatan doon sa gitna. Hindi ko lang alam kung malinaw ninyong naririnig yung aking audio. Wala tayong gamit na mic, nasira yung mic natin. Kung naghahanap ka ng karagatan na mayroong maputing buhangin at magagandang tanawin, pasyal kayo dito sa Santa Ana, Cagayan. Mag-enjoy kayo dito sa Poso Robo Beach. Solid dito. Cause you know the world is beautiful, so beautiful. Cause you know the world is beautiful, so beautiful. And I just can't hide how I feel about you. Nothing can take that away. Napuntahan na po natin ang Poso Robo Beach dito po sa Santa Ana, Cagayan. So ngayon, pupunta naman tayo dito sa Nangaramoan Beach. So ayon dun sa lokal na mga nakausap natin, na dito sa Nangaramoan, public yung beach. So walang bayad dito, kahit sino pwedeng pumunta kung gusto ninyong maligo o kung gusto ninyong mag-sightseeing. Yan, right turn tayo dito. Magkakadikit lang yung mga magagandang beach resort dito sa Santa Ana, Cagayan. Matarik ulit na kalsada na pababa yung dinadaanan natin dito. Yung mga poste rito nakatagilid. Sa lakas siguro ng hangin dito, dahil siguro sa bagyo. Wow. Ito na yung karagatan dito sa Nangaramoan Beach.
Okay, so andito tayo ngayon sa Station 1 Genevieve's Inn and Cottages. Dito po yan sa Nangarammoan Beach Resort. So dito meron po kayo pwedeng tuluyan na mga bahay kapag gusto nyo pong mag-overnight stay dito sa Nangarammoan. Ito naman yung kubo na hindi siya aircon. 3,500 pesos daw yung bayad dito for overnight. Ito naman yung mga air condition na bahay na pwede yung tuluyan for 4,000 pesos. Lakad lang tayo ng konti at mararating na natin itong napakagandang karagatan dito sa Nangarammoan, no? Ang mga nakakabighaning rock formation, malinis at malinaw na tubig, puting coral sand, at ang katabing luntiang kagubatan ay ang mga dahilan kung bakit isa sa pinakamagandang dalampasigan sa Pilipinas ang Nangarammoan Beach. Ito ang Nangarammoan Beach na matatagpuan din sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Ang 500-meter stretch na white coral sand beach na ito at ang kaakit-akit na ganda ng dalampasigan ay perpekto para sa mga naghahanap ng payapang lugar upang magpahinga, mag-relax at tamasain ang kagandahan ng kalikasan. Ang Nangarammoan Beach ay bukas sa publiko. Kailangan mo lang magbayad ng halagang 10 piso para sa environmental fee. At mai-enjoy mo na ang natural na paraiso ng dalampasigan ng Nangarammoan. Ang haba din ng puting buhangin na makikita nyo rito at ang gaganda ng mga rock formation na makikita nyo dito, mga bundok. Ayun. So lahat ng mga napuntahan nating karagatan, doon sa gitna talaga malakas ang alon. Pero dito sa dalampasigan, maayos dito, kalmado ang dagat at makakaligo kayo ng maayos. Mas marami ako nakikita rito na tao kasi nga 10 pesos lang yung entrance fee dito at maliligo ka na sa ganito kagandang karagatan. Sobrang namangha ako sa ganda ng karagatan dito sa Santa Ana, Cagayan. Talagang masasabi ko na underrated, no? Kilala ang Boracay sa pagkakaroon ng white beach at pinupuntahan ng maraming turista. Pero dito sa parte ng North Luzon, dito po sa probinsya ng Cagayan, bayan ng Santa Ana, grabe. Sasabi ko na dapat nyong puntahan to para makita nyo ng personal sa inyong mga mata kung gaano kaganda o kung gaano malaparaiso ang lugar na ito. Nangarammoan Beach, solid. 'Cause you know the world is beautiful, so beautiful. 'Cause you know the world is beautiful, so beautiful. And I just can't hide how I feel about you. Nothing can take that away. 'Cause you make the world so beautiful, so beautiful. Sa wakas, pagkatapos po ng 6 na araw na paglalakbay at pag-ikot po sa mga bayan-bayan ng probinsya po ng Cagayan, ay natapos na rin tayo sa ating paglalakbay. Naka-4 tayo na episode. Kaya po abangan ninyo yung susunod naming tambalan ni Sukimoto. Patuloy po tayong iikot ng magagandang spot dito sa Pilipinas at ibabahagi pong muli sa inyo gamit ang motorsiklo. Kaya po kita-kits tayo sa ating susunod na motorcycle adventure. Kaya po lagi tatandaan, keep safe, ride safe, and God bless. Ang ganda ng Pilipinas, magmotor lang tayo. 'Cause you know the world is beautiful, so beautiful. And I just can't hide